Pen, bigyan mo muna ako ng recap na nangyari sa mga kaganapan kanina. Okay. Ang nangyari kasi, nagpa-tournament si Papa Adios ng Dota dito sa Amerika at 6 na teams yung nagsuntukan tapos 2 na lamang yung natira. Actually, Actually, naglaban na sa upper bracket finals etong mapapanood natin. Daddy Yo Dota Boys versus Mikey and Friends. Yung Daddy Yo, yung nanaig doon, sila yung waiting. At Mikey and Friends, doon naman sa lower. At best of 3 finals to, Auntie. so, magiging rematch pala to para sa mga tropa natin. Yapsi. So, tingnan natin kung ano nga ba magiging resulta. Pero eto na. Bulaga, ayan, 'di ba? Guys, kung nakikita niyo ako sa okay na. May ring light na ako. Kanina mukha akong Okay, teka. Ayan, nakita ka na sa live. Sa Diba? mga gusto makakita kay Auntie KCKY, punta lang Bigyan po mo ako kayo. ng link, Pen. Di ko rin alam yung link actually. Bahala ka ngayon. Tingnan mo kung Ngayon. okay ka ba, 'di ba? Ang galing mo, ito na, nakita ko na agad. Grabe, kasama ko pala si Jungkook ngayon. Pero ayan guys, isang magandang tanghali ulit para sa lahat. And anong oras na ulit sa US ngayon? Di ba ang mga nanonood sa atin ay galing din sa US? 2 a.m. daw, 11 p.m. 2 a.m. Wala. Uy, grabe nga yun. Team Puyat pala. Shoutout sa mga Team Puyat na nanonood ngayon na wala sa Pilipinas. Yan. Auntie Casey, sa open chat ng Discord, pwede ka magbasa doon ng mga Ay, comments. ito. Sige, Ayan. kita ko na. Yan. From Canada. So, sa Canada daw is 2 a.m. Yan. Ang dami pala, no? Iba't iba pala, no? Hindi lang sa US, meron pa sa Canada. Tapos, shout out daw kay Percy, kay Jake, kay Jerome, tsaka sa CAF, sa AO. Actually, guys, hindi ko alam kung sino si Otits, pero yung CAF is sobrang memorable sa akin yan. Kasi sila po yung nagturo sa akin mag-Dota. Shout out sa inyo! Uy, yun lang. What a small world! Seryoso, ang tawag dun sa CAF is Sis and Friends. Ooh. Tapos, yung sis, siya si Kuya Francis, shoutout sa'yo. Natropa na ng tatay ko ngayon. Dati, kadotahan ko lang. Diba? Kita nyo yung history. Eto kung may history kung paano naging tao ang tao, eto, kung paano nabuo yung Dota 2. Baka nga dito yun sa mga molecules nila Auntie KCKY eh. Nagulat ako, may nagpapa-shoutout sa ka, pero na-miss ko yan. Tsaka yung AO yan, team nila Jerome dati yan. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kila Lance. Ay, kadotahan ko rin pala to. Ang dami niyo palang kakilala ko dito, boss. Wala pong kamang caster para exciting championship. Meron po kami sa Facebook, guys. Hindi lang kami nakalive sa Kick ngayon. Pasensya na, medyo nagdalag daw at medyo mahina yata ang internet ko. Ewan ko lang kay Auntie Casey kung ilalive niya yung kanyang Kick. Tignan natin. Pwede naman. Pero isa-set up ko muna. Pero bago ang lahat, guys, dito focus tayo sa game natin. Meron na tayong tig-apat na pick for both of the teams, no? For the Radiant side, they have Rubik or sa ST and the Night Stalker. Sa kabila naman dito, they have Magnus, Ember Spirit, Disruptor, and then Willow. Nothing out of the blue naman so far yung mga heroes nila, Kuya Pen, no? Yung mga usual na nakikita natin sa tournaments. And parang, kumbaga syempre, this is the first game, kapaan pa. Well, hindi naman na sila kailangan mga panang sobra, Kuya Pen, kasi nasabi mo nga kanina, naglaban na sila before. Pero, yeah. Tama ka doon, Auntie KCKY. At nagkasubukan na ng lakas kahapon etong both teams na to. So, alam na nila yung mga X and Ys. Medyo, di ko lang alam, no? Kapag ba waiting ka, nandun pa yung Rust di ba? Compared doon sa mga nasa lower bracket na parang nakapag-tune up na sila. Yep. Yeah, nag-aaya ako ng mga manonood sa atin. Ayan, sabi ko, gusto nyo manood? Kakasta ko. Panoorin nyo, Auntie KCKY, guys. Ang na yan, institusyon. Institusyon, grabe na, parang ginawa mo naman na isa na akong alamat. Phantom Lancer.
Na ito, nakikita ko lang to sa mga pub games yung PL ngayon, anti-KC masakit lang din talaga to Phylactery, yung first item Yes. na kalimitang binubuo dyan. Yeah, actually, lately ko na-realize na sobrang worth it din pala ng Phylactery kay Phantom Lancer nung ginawa ko rin siya sa pubs. Kasi si PL kasi, nakarely siya masyado sa kanyang Spirit Lance and then sa mga skills niya actually. So, sobrang ganda ng Phylactery kasi meron siyang regen, mana regen. So, syempre, tsaka, ibang-iba na talaga yung PL ngayon, guys. Hindi na, 'di ba, yung Diffuse nga hindi na siya nakukuha ng mga illusions. So, ibang-iba na yung build kay PL. So, let's see what's gonna be the build for PL here sa ating game number 1 ng ating Grand Finals. Yapsi, Daddy-O Dota Boys versus Mikey and Friends para dito sa ating Grand Finals ng Battle Royale. Diba? Battle Royale Rumble. Sige, kaya mo yan. Battle Royale Rumble First Blood Open. Yan. Madami pa Battle yan. Royale. Para naman tayong tongue twister. Battle Royale Rumble. Wait lang guys Medyo magpo-post lang tayo sa Discord dahil ayusin natin ang ating layout doon sa Facebook. Ganyan talaga kapag VIP section ka doon sa Discord. Kung yan, shoutout sa mga tropa sa Discord natin. Yan, kay Lance, pero hindi ko siya shoutout tong, kakaiba naman yung pangalan mo, boss! Grabe, paano yung siya shoutout yan? Taytay mo lang. Sa Taytay mo lang. Islang yan, ano ka ba? Nasa Amerika yan, Taytay KC. mo Parang, lang. iyan kasi hirap sa'yo. Hello. Alam mo lang, dito sa Pilipinas. Kanina pa kami. Ako, nakakawahan na nga ako ng pass lang Lubok nila. sa'yo, boss. Taytay mo lang. Yan. Shoutout pala dun sa mga naaya ko manood kay Boss Danso, ayan, na nasa ibang bansa din. Shoutout sa'yo. And then kay Tito Lac na SF God. SF God nga ba si Tito Lac? Hindi ko alam Basta malakas din niya mag-Dota. Yan, but anyway, hindi ko nakikita Tito Pen yung Yung? sa Discord. Naka-post ba? Wala siya. Nasa lobby lang siya. Eto. Yan! Huwag ka mag-alta. Naka-post mo. Hindi, nag-alta po. Inaayos ko lang. Pag nag-post guys na inaayos ko lang yung layouts natin or may mga nag-PPM lang sa atin ng mga organizers, ganyan. And such. Wow. Very very in demand naman ni Kuya Pen. Yes. And such. At shoutout muna. May mga shoutout ka ba dyan? Yung ating mga sponsors, Madam Casey. Oh, okay nga pala, no? Grabe, hindi naman mangyayari itong tournament na to without our sponsor. Siyempre, nasa ibang bansa din ba mga sponsors natin, Tito Pen? Casey, KY, ang aking kasama at ang sponsor po natin ay si Papa Adios. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Grabe. Yan, thank you so much. And then, parang hindi naman din mangyayari tong tournament na to without our sponsors. And nakakatuwa na may mga nag-i-sponsor ng mga ganitong tournament dito sa Discord, diba? I've been casting a lot of community cast kasama si Tito Pen na parang last year pa, Tito Pen, tama? Last year. Last year pa. 2 years ago na. Oo, yun na start natin. So, we've been casting. Feeling close kasi kay Tito Pen. Kasi sikat si Tito Pen. Ikaw ba naman? Si Jungkook yan, guys, kung nakita nyo sa Facebook, diba? At habang nakapost to, ayan, shoutout mo daw. Etong nasa Discord natin, Auntie? Ayan, shoutout sa inyong lahat. Kay Nick! Kay Lambogati. Si Lambogati is familiar sa akin. Last na nag-cast kami is si Lambogati is nandun, di ba? Oo. Pero si Skasta daw yun nandito ngayon. Shoutout sa'yo, Skasta. Si Boss Enteng yata itong Skasta. Okay. Tapos, hindi ko ma-shoutout si si anime yung si apa to? Si Apostrophe. Wala siyang nickname
And here we go, anti-KCKY, together with me po, ako po si Penpen, at game number 1, best of 3 series, grand finals po tayo dito sa ating torneo. Papakilala po muna namin para sa side ng Daddy-O Dota Boys, Kush for the Ursa, Red for Rubik, Night Stalker ni Zelly, 6 kay Lina, Tomboy final form para kay Shadow Demon. Ikaw na bahala doon sa Mikey and Friends, Auntie. Okay, so Mike and friends naman, we have Magnus, gagamit si Sonly, Aki Cute on Ember Spirit, Timo on Dark Willow, Meow Ming on Disruptor, and Skasta, nagdodota na pala to, on Phantom Lancer. Si Skasta, no? Eh, malakas yan, si Skasta. Kala ko dati, kumakanta lang to Ay, eh. original yan ng XB. XB Jensen ba yun? XB Zensan. Oy, pero magkakatitigan muna dito. Medyo nalulugi yata silang maming po doon. May Bramble Knight na naman. Medyo maugat-ugat po yan. Si Zelly yung humaharap. That will be the Night Stalker. Pero wala lang. Parang dibdiban lang to. Ano? Sige nga, hawakan mo nga sa tenga. O ano. Tapos walang mangyayari. Walang nahawakan sa tenga, Tito Pen. Pero maganda to. Maganda din, malakas din kasi yung hero ng dito, Radiant. Para sa contest ng bounty. So, explain. Nakakailang naman, may katabi akong Jungkook. Sino ba yung katabi ko sa Facebook? Si Evelia kanina. Wala siya magawa eh. Gulat ako. Eh, hindi kasi kayo yung director, di ba? Kung kayo yung Akala mo director. nakakandong sa akin. Hayop na yun, Pen. Ay, Diyos ko. Nagulat ako. Yan, pero yan, shoutout sa inyo lahat. Again, marami palang nanonood din dito. On Discord, on Facebook. And ewan ko lang kung ano ko siya. Mailalive ko siya sa Kick. But, yeah, here we go. Team number 1. Wala daw sa kick mo. Ano po kick nyo? Wala pa. Ay, i-live mo na kaya? Habang Teka wala lang pang- kasi, tita kasi ako. Hindi, sige. For you guys, ilalive ko siya sa Kick. Yan. Ilalive ni Auntie Casey ha. I'll So, try. para... Pero wala akong camera doon, ha? Oo, wala nga lang siyang camera doon. Okay lang. Oo. Huwag mo siya magka-camera doon. Ayan. Pero Tito Pen, ikaw, before mag-start yung game, hula mo lang dito sa game number 1. Sino makakasungkit nito? Because this is a best of 3 series, so maraming pwedeng mangyari dito sa grand finals natin. Potential setup kasi na andyan no, para dito sa Mikey and Friends with that Magnus. At sobrang interesting na makakita sa tournament. Hindi ko alam kung first ever ba to na Phantom Lancer. Kasi hindi pa kami nakakapag-cast ni Eben na may PL. So, Okay. sobrang interesting. Yan. At top lane matchup natin, eto PL together with Disruptor. Katapat nila syempre Night Stalker nandyan for that offlane at si Red sa Disruptor, I mean sa Rubik na babadihin lang yung pag-block doon ng small camp, Auntie. Yapi. Pero, yan nga, teka lang ha, Tito Pen. Kasi, Sige, ilalive sige. ko ba to? Live mo na. Pero first blood muna doon sa may bandang ibaba. Si Direk Bobet naman, hindi naman alerto 24. Nakakaya naman kay KCKY kung hindi maganda yung ating production dyan. Sila ko. Huwag kang mag-alala, Tito Pen. Dahil nadi-distract din ako dahil ilalive natin siya sa Kick. sa Kick. Kung gusto niyo manood sa Kick, guys. Ano ba palakihin to? Hindi ako marunong magpalaki ng nung screen natin. Oh, full screen. Okay. Mamaya na yan, mag-focus muna tayo sa game. Okay, Ayan. okay. And then, dito naman, Willow. So, si Ursa dito, medyo, it's gonna be hard for Ursa sa early, lalo na pag wala pa siyang masyadong item. Since, kung makikita mo dito yung heroes ng Mikey and Friends, ang dami lang control. They have Willow, they have Magnus, Ember Piercing Chain. So, ang dami nilang pang-hold sa Ursa. But, I do think masusolusyonan lang siya with a BKB. Dito naman sa may bandang top lane, Zelly trying to poke lang. Ito si Meow Ning, no? And nandun din naman si Red sa may bandang likod niya kapag nagkaroon ng suntukan dyan sa may bandang top lane. And Skasta, medyo nahihirapan siya, Auntie, with that 5 last hit. Compared to sa 11 pinahirap na, na. nung Night Stalker dito.
Yeah, they have Rubik dito sa top lane, and then Night Stalker, alam natin yung facet niya, nighttime muna talaga yung start ng game, so mataas yung damage niya, and then dali niya talagang makakuha ng mga denies and last hit, so I think that's reasonable, pero kailangan pa rin onting mamaya, kailangan niya bumawi ng marami itong si Phantom Lancer. Kasi yan yung struggle ng Phantom Lancer, Tito Pen eh. Sa early talaga medyo hindi siya reliable na hero na kayang pumatay agad unless depende sa kasama, no? Pero pag nagkaroon ng item, that's when makikita natin yung impact ng isang PL. So for now, talagang siguro ganyan yung magiging sitwasyon ng isang PL. Right, Tati is pogi nga yung Phantom Lancer sa top lane. Dito naman sa may bottom lane, yung Ursa po natin, 13 last hit, 60 naman for that Magnus. At halos nagmi-mirror lang, no, yung mga side lanes natin dito. Wala pa masyadong patayan, mid-matchup natin, ganun din naman. Nagkakagulangan lang po sila dyan. Ang Kumurap talo dito sa may mid natin. Nakatakot naman dito Kumurap, no? Parang talagang nakasiga na lang yung mata mo. Uy! Pero well, Uy! there's a kill. Kumurap nga doon sa may gitna. Hindi natin nakita yon. Off-cam kill and Aki-cute killing. Etong si Six. That will be a solo meal, Solo meal indeed. Pero namatay si... tama, si Lina nga yung namatay. Tama ba? Oo, si Lina and the glimpse back dito sa may bandang top lane. Meron nga lang pong granada dyan. Tingnan natin kung enough yung damage. Yes, sir. Kasta getting the kill doon kay Zelly. At maganda to for the side of Mikey and Friends. 3-0 na kaagad, Auntie. Yeah, good start. And then, nabawi kahit papano ni Phantom Lancer yung lane niya. Pero tingnan natin mamaya kung ano yung magiging impact naman ni Night Stalker on the other side. Kasi hindi natin napag-usapan yung magiging impact ng Night Stalker dito mamaya. Ang dami niyang pwedeng daganan dito, si Willow, si Disruptor. Pero teka muna, may maugat-ugat. Pinalumbog muna ni Tomboy final form. Etong si Magnus and all goods lang naman siya. Ang nakakatakot lang dito for the Night Stalker, syempre mayroong Disruptor. Kung sakaling hahabulin sila, pwede niyang glimpse back eh. Wag lang talaga siyang madidikitan, di ba? Yapi. Yun nga. So, kailangan din ng BKB later on dito ni... Grabe naman tundot. BKB game ata talaga to. Grabe yung dalawa, no? Nagsusuntukan talaga sa mid. And, to think na Lina yung katapat ni Ember Spirit, that was a nice kill earlier. No, yung napatay ni Ember. Oy, teka, bigla na lamang. May granadang dala-dala at ready. Etong si Aki Cute. Pangalawang beses niya na napatay. Etong si Lina sa gitna. Andiyan naman po yung dalawang support para tulungan sana. Pero hindi sila nakabawi doon. Nagulat, no? Kala natin lamang na yung Lina. Tapos biglang si Ember, parang bulaga. Well, yan yung maganda nangyari for Ember, no? Kasi in terms of laning phase, lamang talaga tapat si Lina. Pero ito na naman, ano yan? Level 6 na kasi siya, pero Lina, tingnan natin kung makakabawi. Kaso level 5 pa lamang ang kaibigan Lina. Makakapatay naman si Timo, killing si Tumble final form. At yung mga support naman dito sa may badang Gedli, nagsusuntukan, as well as yung mid lane. Hindi ko na alam kung sino talaga yung titingnan ng camera natin, At okay lang naman yan. Hindi pa nakakabutas etong side ng Daddy Yo Dota Boys, Auntie. Nila, Pen, yung mga ranks nila. Kasi parang interesting pag mga ganitong mga tournament na malaman yung mga mga ranks nila Nasilip mo ba? Ay, oo. Ano kasi ito 25, tama ba? 25k dapat yung kanilang total MMR. So may mga mix to. Kumbaga sa halo-halong kalama yan. Glimpse back muna at daytime. So ayaw mo yan. Kapag ikaw ay aswang, umaga, talagang hahagarin ka yan. Yan yung downside ng ng facet ni Night Stalker kasi. So pagka daytime, medyo talagang gay stalker muna siya. Walang aswang na nakakatakot sa umaga. Tulog, alam mo naman tulog si Mang Jose sa umaga, di ba? Sa gabi lang naman siya gising. Yun nga pero mamaya pag nag-level 6 siya, tingnan natin kung mayroon ba siyang magiging galaw. Pero so far wala pang score etong side ng Daddy Yo Dota Boys.
But sa may bandang bottom lane, itatry nilang patayin yung Ursa. Hindi naman nila basta-basta mapapatay ito, Auntie, kasi naka, ano naman siya, no, face boots. Pero yung punishment na binibigay nila dyan, all goods in the hood. At speaking of nighttime, eto sa may gitna, hahabulin. Yun ang sinasabi ko balik ka muna kung saan ka nagsimula, di ba? Oh, tsaka hassle nga kay Night Stalker to, no? So, hindi siya I feel like habang wala pa siyang BKB, ang kailangan niya talagang daganan is si Disruptor, or else gano'n na talaga magiging kwento niya. Talagang babalik lang siya sa pinanggalingan niya. Wah! Ano English doon, Tito Pen? He will return back to the future. Yeah. Sorry, ang buko sa English. Sorry. Return back to the comeback. Pero yun nga po, napakadami na namin nalalaman dito. Meow Ming muna, Gleams back, at mabubuhay pa to. Pag ito nabuhay, tatapon ko yung hindi, joke lang. Joke lang. Wag. May ending live. Wag. Nabuhay. Buhay. Sabi mo na, buhi. Buhi. Sabi mo, buhi. Double bracer for Night Stalker para medyo makasurvive. Ito, yung nakakalungkot na senaryo. Wala siyang nakuha doon sa kanyang ultimate. At wala na, normal na tao na lamang po yung Night Stalker. Yep, and yun yung talagang struggle. Kasi pag may Night Stalker ka, kailangan, nagpa-farm din kasi yun na offlane Not unlike yung offlane na iba na, okay, isang item lang, pwede na sumama, dagger lang, okay na. Si Night Stalker kasi, iba, kailangan niya maraming item, BKB, dagger, nullifier, kung mayaman, di ba? Para talaga makita mo yung, pure impact ni Night Stalker. Lalo na dito sa hero ng Disruptor plus may Willow pa. Sobrang hirap. Lumipad-lipad niyan Yeah, Control ka talaga palagi. Pero ito na hinahabol si Magnus. Hinabol. Ang layo nung hinabol ni Kush doon. Parang nasayangan siya ng, ng farming. Diba? Parang, ewan ko Pero nasa top of the food chain pa naman. No? Although, medyo dumidikit lang din naman yung PL po dyan. Oy! It's a fake, Bobby. Yung ginagawa po dito ni Sonly, hindi rin siya sigurado kung mapapatay kasi wala rin naman silang damage siya. Napalubog nga po muna dito ni SD etong si Sonly. Wala lang, para lang mangilap. Malapit na yung blink dagger ng Magnus, Auntie. Yep, yan nga. Ang ganda ng nangyayari para sa Dire. Ang ganda rin ng ikot. Teka lang muna. Magtitiktok ba yan? Kush, nakapag-pop naman siya dyan ng kanyang magic wand. Hahabulin ni Sony. Pero eto na lamang po, Tomboy Final Form. Sabi niya, ako na to. Maghahalo na lang ako ng scramble para doon sa aking kababata. Pamamatay nga po siya. And Zeppy naman nandun. Ay, naku, ano yun? Kakampi yung neutral. Ang daya naman, ang aga-aga niya, kakampi yung neutral. Mamamatay ba si Sony dito? Yes, sir. Pero ang kapalit din naman doon is yung Ursa dyan. At hindi pa tapos si Aki Cute po dito. Red yung kanyang target. Binabody block ni Zelly. Mag-uumaga na ba? Hindi pa. Susulitin ang gabi. Sulitin natin ang gabi. Pero mag-a-out muna yata si Ember Spirit. Pero bakit siya mag-a-out kung nandito yung kanyang kakampi? That will be a double kill para kay Timo. Pero Aki Cute na granadahan. Basala yan. What? Uy. Wala siyang mana. Pero meron siyang earn. Malayo. Wala, oo. Why? Grabe. Mission accomplished. Teka lang, Pen. Mumukas yung pinto Lalabas yung aircon. May paa kasi aircon ko Okay, asikasuhin mo muna yung aircon mo dyan. Baka lumabas, diba? Makita mo pa sa Lost and Found. 1K gold lead. Kahit na 10 to to, dikit pa rin naman, no? In terms of farming. Okay, shoutout daw kay Hirono. Sino si Cassie? Ako ba yung tintukoy mo? Or may Cassie ka na talagang sayo? Meron siya. Alam ko, grabe ka naman. Ay, sorry. Shoutout po kay Pete Marpa ng ano yun? Daly City, California. Bata ko po yan. Yun ang mga maganda. Mga Adams. Yun ang mga homeboys natin dyan. Sa California, sa Canada, sa Amerika. Pa-shoutout mo. Teka lang. Naku, yun lang. Wait lang. I-open ko lang sa aking Kasi pag nag-altab na naman ako, popost na naman po tayo dito. Pero magkakaroon muna ng smoke play. Etong side ng Darcy Red. Yung na nakita. May ugat naman po dyan. The Rubik will fall. So, okay na rin yata tayo, no? Para dito sa Rayjat. Na si Rubik lang yung naging alay dun sa smoke na yun. Yapi. Delikado, dagger na tong si Magnus din. So, kailangan mag-ingat muna and time out muna. Pero, ang daming stocks yun, bossing. Napakasarap.
pinag-stack nung Radiant etong mga Dire. Ito yung ayaw mo mangyari kung ikaw yung Daddy Yo, pero glimpse back muna yung gagamitin po dyan. Tingnan natin, there's the Phantom Lancer naman po pumapalo dito kay Night Stalker na palubog nga, and the 2-man RP coming from Sony plus the Skewer. Patay yung dalawa po doon, pero Aki Cute aalis na lang po at hahabulin niya si Night Stalker. Yung illusion pa yung tumira sa kanya. Nung hirap talaga na nangyayari para sa para sa Radiant. Kasi may, nakaka-pressure yung may RP. Although may Rubik sila dito. Pero kasi nauunahan palagi yung Rubik. And then, parang napansin ko lang talaga sa early, mas better lang talaga yung mga items ng mga skills ng Mikey and Friends. Kaya nga sabi ko kanina, BKB is the solution. So I think the thing na kailangan nilang gawin talaga dito muna, Tito Pen, is to just farm their BKB, especially si Ursa and si Night Stalker. Kasi mukhang malayo pa talaga sa malayo pa sa future yung BKBs nila dito. So let's see, anong magiging backup plan nila. Yun nga, mukhang gusto ni Zelly yung Action Jackson na Night Stalker. Kaya Blink Dagger yung nakakyus sa kanya. And Auntie Casey, shoutout mo daw po si Mark Perez ng Spanaway, Washington. Uy! Shoutout kay Boss Mark Perez from, saan? Ispa? Uy! Naway? Naway! Uy! Washington. Spanaway! Washington. Oo, Shoutout tama sa'yo, yun. bossing. Spanaway ba? Spanaway. Spanaway. Yan na lang. Para pinaslang. And then, shoutout pala sa mga Masili Dota, sabi ni Lon. Ayan, napunta kami dyan sa Masili palagi dati para makipagpustahan. Alam mo, Pen, yung 4 silang lalaki, tapos isa lang ako. Uy. Tapos sasabihin nila, 5v5 tayo, isa babae namin, ginagawa kong bait. Hindi nila alam. Masel si Ate Casey ng bata. Dota 1 days, guys. Isa po sa mga malulupit na Dota 1 players. Nasa libro. Kung magkakaroon nga ng libro ng Dota, siguro nandun ka sa page 2. History? Parang wala naman, Tito Pen. 21 pa lang ako eh. Sige na. Okay po, okay. Kaya kailangan niya na maging healthy living kasi sumasakit na yung kanyang mga kasukasuan. And 3 months smoke bago tayo inisan muna dyan, parehas na kupunan dito, mag-e-coms muna. Tingnan natin kung magsasagupaan ba dito sa may river, pero eto, meron silang makikita dagger, pero ay na dodge ball kaibigan, pero Zelly nanggigigil siya, pero meron yatang in-RP doon sa may bandang Gedli. Mapapalubog muna po dito etong, oh my god, Magnus, pero Static Storm will be committed. Yung Night Stalker mag-glimpse back, patay po siya, hahabol pa ba Ember Spirit, pero double kill para for sa Lina na yan. May maugat-ugat na nandun, pero 6 will fall once again, and 2-4-3 trade, at hindi pa tapos sila Aki Cute. Gusto nila si Tomboy Final Form na naghahalo ng scramble, tapos nagpapataya ng wetting po dito, mga kaibigan, at yun na nga ang mangyayari. Unstoppable, i-reset. Kaya pa po i-reset yun, naghahalo na ng scramble sa kaming belt bag. Di ko lang, yun ang hindi ko alam. Yeah, shoutout din pala for kay Kuya Bricks from Atlanta, Georgia, and from Panabo City. Oy, taga Davao po, mayong buntag. Buntag pa ba? Dili na buntag, oy. Ayan. Tanghali na. Yan. Shoutout sa iyo, ayan. Magamping mo diha. Yan, shoutout sa mga farmer ng Kalambayan, si Tita Casey nyo. Kayo talaga, yan, pero boss. only muna dito. Uy, buhay pa rin siya. Alam mo, ginagawa naman ng Night Stalker ng tama yung kanyang role. Ang problema lang talaga, not enough minerals pa siya. Oo, not enough sustansya pa yung items niya. He really needs that BKB, Tito Pen. Uy, wow, what a save coming from Tomboy Final Form, pero hahabulin pa ba nila to? Meron maugat-ugat doon. And all goods in the neighborhood naman po, si Kush dyan. PL, ano nangyayari dito? Napapabayaan na sa kusina yung Phantom Lancer. Biglang may Manta style na pala siya. Which is good, no? Kasi lumalaban ng 4 dito yung
kakampi niya, and then nananalo sa teamfight. So, sobrang gaan ng buhay talaga ni Phantom Lancer dito. And then, one of the downside kasi ng Phantom Lancer, kaya ngayon lang natin nakikita ulit siya, is, yun nga, item reliant kasi ang isang PL eh. Kung walang item, parang, wala masyadong silbi si PL. Pero hindi siya dito nag-phylactery eh. Pinag-usapan natin phylactery kanina. Siguro nasasayangan siya and he really wants that Aghanim Scepter. And then Manta agad. So many stats ang kailangan niya dito para pag nag-go siya, no, hindi siya agad-agad mamamatay. Kasi yung phylactery dito, Regeno, meron. Pero parang siguro nasasayangan lang siya. Depende talaga sa sa carry eh. Kung anong magiging build niya. Baka gusto niya makipag-farman lang din, no, kay Ursa, kaya in-skip niya na yon. Pero actually, super goods ng phylactery kasi makakapag-farm ka rin ng mabilis eh. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng clarity ng marami, ng regen. Diba? So, another smoke na naman. RP is available. So, nasa triangle si Ursa. So, baka si Ursa yung makuha nila. Ito na nga yata yan. At mukhang naka-spider sense kaso maiispatan pa rin nila na lumalasit ng creep wave etong si Ursa ni Kush. At ayun na nga po, walang ano-ano, bigla na lamang doon sa loob ng static storm. Bakit ba naman tayo magtitipid? Carry yung ating madadagit dyan, auntie. Yes. At sinusulit talaga dito ng ng Dire na wala pang mga BKBs yung Radiant. And another stacks, grabe napakagalante naman lang siguro. Mayaman tong Radiant, no? Uy, dalawa yung stocks doon. Actually, on the way na si Ursa to get that. Kaso, nahuli lang talaga siya. Sobrang ganda ng timing ng smoke ng Mikey and Friends. Oo, no? Ang hirap for the side of Daddy Yo. Kasi yung mga stocks na yun, sobrang importante. Pero may naguna muna ako narinig. Patay po muna dito si Willow. And here comes the Phantom Lancer. First time natin makikita sa actionan. At ano ang mangyayari? Papatay yata muna siya dito. Although naka-double kill itong si Six. Napag-glimpse. Wag muna si Tomboy. Final form. There's the skewer coming from Looney. Pero mag-out muna si Red. Tingnan po natin po. May skewer na rin yata siya dyan, ha? Oy, pero patay muna siya dito and triple kill for Skasta. Kaso nga lang, meron casualty sa kanila doon. Nawala yung Ember Spirit naman, pala doon sa pagkakataon rin na yun, no? 3-4... double kill. 3-4-3. O 3-4-2 trade. Yeah, pero ang pinaka maganda nun, unang sama ni Phantom Lancer, triple kill agad. May nangyari. Diba? Oo, may nangyari agad na maganda para sa kanya. So, feeling ko ito na yung time whereas mag-isip na yung Daddy Yo kung lalaban pa sila or hindi. Pero actually, hindi naman lumaban yung Daddy Yo, though. It's just that pumitas lang si Lina, which is a really good pick off para sa kanya, double kill. So, pwede daw patingin ng Lina kung pa-BKB na siya kasi kung hindi siya magbi-BKB, BKB na. I think may timing pa talaga dito yung Daddy Yo. It's not yet over for them. Hindi mo rin masasabi na lamang na yung yung Mikey and Friends. It's just wala pa lang talaga silang enough item dito yung Daddy Yo. Yapsi, no? Yung Night Stalker din, actually all of them are aiming for the BKB. Uy. Teka, meron silang hinahabol dito si Timo pero nako. Maiistan sila ng bagya. Ready ba? Etong side ng Mikey and Friends dyan. Nandyan si Sondi. Eto munang SD yung kanilang gusto. Glimpse back. Gagamitin nila at the static storm doon po sa isang Night Stalker. But Night Stalker nagpanggap na paru-paro na dumapo doon sa may puno ng kung ano man yan. And the free tormentor dito po sa side ng Mikey and Friends. At kanino mapupunta? Sa Dark Willow. Yup. Cursed crown niya. 5k gold lead, anti-KC. Ang hirap talaga ipilit nung Basta there's one thing na kailangan talaga nilang gawin. Avoid the team fight muna unless magkaroon na sila ng BKB. That's it. Yun lang kailangan nilang gawin dito. Pag nagpatuloy pa rin na lumalaban sila without their BKBs, lalong tatagal yung BKB nila and then lalong mahihirapan na sila makabangon dito sa game na to. Pero, ginagawa naman nila yun. Ang aggressive lang talaga ng Mikey and Friends na pinupuntahan talaga nila yung mga farming spots. Imagine, tatlo yung maghahati-hati sa farm para kumuha ng BKB. So, tatagal talaga.
Yun yan, no? Ang pinagkaiba ng Lina doon sa isang Ember Spirit. Si Ember, ayan, sobrang mobile na hero niyan. So, pwede yan mag-in and out sa team fight. Unlike etong si Lina, kailangan niyang tumayo at bumarurot doon sa team fight. Kaya ito, mayroon na siyang BKB. Tingnan natin kung magiging effective yung BKB reveal niya. Yep, let's see what's gonna happen. Guys, 8-25 is our score. Game 1 pa lamang po, guys, sa mga nagtatanong kung anong game na. And this is already the grand finals, guys, ng ating tournament. So, again, shout out sa Team Discord, sa Team Puyat, kasi alam ko sa ibang bansa, it's already 2 a.m., 11 p.m. So, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagpupuyat na manood dito sa ating live stream. Yapsi. And yun na nga yung ginagawa dito, no? Yung sinabi mong iwas muna hanggat walang BKB. Lalong-lalo na si Night Store kasi masyado siyang maraming gagawin later on kapag nag-jump siya doon sa may bandang backline. Ang kaso lang dito, anti-KC, parang binibigay na nila, no? Although binimirror naman pala doon sa may bandang top lane. Mabilis sila actually magbasag itong Daddy-O. The problem is that hindi lang talaga sila makalaban without the BKB. Yun lang. Eto, BKB si 6 dyan. There's the static storm. Pero binibigyan lang. Kaso na fortification mga kaibigan. At nando naman si Night Stalker. Naku, na-dodge yung Laguna. Naloko na. Nawala na yung BKB dito ni Lina. Pero napalubog nga lang po muna siya. Nasa gitna siya na sama ng panahon. Nakipag one-on-one with the Great Wall kay Skasta. Pero hindi. Sabi ni Skasta, hindi po pwede yan, yo. Ay, nako, 3 heroes down. Nila. Kaya nga Oo. Gusto nila ng objective Kasi sabi mo kanina, mini-mirror nila yung ginagawa dito ng Mike and Friends. Sa problema, pinupuntahan talaga sila. Hindi nagbibigay ng kahit anong objective din yung Mike and Friends. And then, wala na. Naubos na yung duration ng BKB. And then, saka nagbitaw ng mga skills yung Mike and Friends. So, nakuha nila yung tower. Nakuha ba nila yung tower? Hindi nila nakuha. Hindi din nila nakuha yung tower. May 40 pa pala, no? That's so sad. Pero siguro, ang pinaka-brighter side lang, hindi namamatay si Ursa sa ngayon. Makakakuha na siya ng BKB. Pero medyo matagal pa to. 200 pa lang yung naipon niya na gold, Yapsi. And ganun din naman si Night Stalker, no? 200 gold pa rin naman siya dyan. Parang 1.2k gold away. Pero kita mo naman yung aggressiveness all over the place. Pero Glimpse, teka, nagkamali yata yun, Na-save? Na-save? Si Agent Meow Ning. Ikaw, i-check ka namin. Hindi kaya 6 month ka ng Daddy-O. Hindi naman siguro, di ba? Actor siguro to si Meow Ming. So, klande. Baka mali lang talaga yung tansya nila. Pero again, guys, game number 1, 8-25. Ay, 28 na pala yung score natin. And then, actually, pwede na sila dito mag-Roshan. Kaya ni PL. Kasi pag nakuha pa to ng kung titignan mo in terms of the Roshan take, mas mabilis talaga mag-Roshan and makakuha ng objective tong Daddy-O. So, isang mali siguro ng dito na team fight ng Mike and Friends. Pwedeng makabangon dito yung Daddy-O. But right now, di pa nangyari yun. Yun naman yung bright side do, no? For the side of Daddy-O. Kayang-kayang talaga nilang baliktad yung mga heroes nila. Unahan lang halos to, yung anti-KC. At yung Rubik pick nila dito, hindi pa natin nakikita yung, yung pang-cancel ng RP ni Magnus. Pero speaking of RP, nandito, nagamit na nga po, BKB pa nga dyan, at wala po doon na makukuha etong si Lina, kundi ang mawala yung kanyang BKB at mamatay na naman siya. What a pick off. Hindi ko pala nabanggit, no? Totoo, pick off, ang ganda. Hindi nanghihinayang dito talaga yung Magnus na kahit isa lang ma-RP nila. Kasi may kilala kasi ako, gusto 5 yung ina-RP. 5 yung ina-RP, grabe naman yan. Tapos sabay ang RP sa Germs lang. At yung dalawang support ng side po ng Mike and Friends, ayaw talaga nilang ibigay. Kita mo yan, ilang hits na lang tong top tower nila Pero tinipihan pa nila doon, sabay killing. Eto nga si Night Stalker na madamot. Na-delay pa yung BKB sa pagkakataon na yon. Wala na daw libre ngayon, guys. Yun lang sinasabi dito ng Mike. Hindi na pwede yung libre objective na yan. Ibigay na lang natin. Wala ganun. Wala sa vocabulary nila yon. Yan, pero medyo nasisira ata yung sounds dito, Pen. Sounds mo? Sounds ko?
na pitik. Ayan, okay na. Ayan, okay na. Yeah, pero again, yun nga lang. Hindi ko pala nabanggit kanina, no? Once na meron na silang, excuse me, once na meron na silang BKB, meron pa silang isang problema talaga, Tito Pen, which is yung RP. Yes, nasolusyonan na nila yung mga skills dito ng Mikey and Friends, but the RP. Pero sa Rubik Diba? kasi yun eh. Nakakay Rubik ang bola dyan eh. Nakakay Rubik talaga. So, Rubik, kailangan mo mag-step up dito sa game na to. Oo. Kasi isang magandang RP din dito sa kabila. Tapos talaga ang buhay niya, ang ganda ng ang ganda ng, pwedeng makabersilina, di ba? Yeah. Sa pag dagger in nung Magnus, pwede naman niyang ilip etong si, pagka dagger ni Magnus, pwedeng ilip ni Rubik yung Magnus na yon para maboset sa pag-RP niya. Kaso hindi pa natin nakikita yung mga ganong play coming from the Rubik. Kaya ito na nga, Aegis of the Immortal para kay Phantom Lancer. Sobrang scary nung Phantom Lancer na to. Totoo. Ang dami niyang item. And ito na talaga yung item progression ng isang PL ngayon, Tito Pen. So, shoutout sa mga nag-PPL dyan, ito na yan, guys. Huwag na kayo bumuo ng diffusal. Kala ko Radiance eh. Nag-Radiance din ako minsan ng PL. Ayun, talo. Yun yung gayahin. 8k gold lead, 30. At 8 naman po sa With Radiant Aegis. side with Aegis of the Immortal. Sobrang advantage po for the side of Mikey and Friends. Actually, pwede na silang kumatok at ito na nga po yung gagawin nila. I-stun muna. Oy, masakit ha? Oo. Nakita natin yun kung... Yan. Oo. Naka-Mjolnir na pala, no? Pang-clear din ng Masakit din si Nina. illusion yan. Illusion. Yes. Si Ursa ba? Ano ng item? Like, I'm really waiting for items na meron yung Ursa din. Kasi hindi pa natin nakikita talaga nagpapakitang gilas din yung Ursa. As well as yung Night Stalker. May BKB na rin naman yung Night Stalker. Kaso ang dami na rin item ni PL eh. Meron na siyang Bloodthorn. Bloodthorn. Sakit na nan. Nako po. BKB as well dito kay Ember Spirit. And na night time, so possible pwede yatang mag-smoke play etong Radiant side. Pwedeng wrap around play no kung gusto nila, tapos biglain lang nila yung Ember. Although may BKB naman to. Hindi pa nga natin Parang feeling ko nakikita yung kailangan nila, yung Ursa, hindi natin nakikita yung sumasama. Wala pa talaga, oo. Yun yung gusto kong makita since medyo kompleto na yung pang niya. Nakakatakot lang talaga ng mga RP. So, I think kailangan nila dito maging focus na i-aim talaga is si Magnus and si Disruptor. I think si Ember, okay lang. Given na masakit talaga si Ember. Pero ang hirap pag binuhos mo lahat kay Ember Spirit and then nakawala lang siya with that ultimate, no? Na-dodge lang niya lahat ng skills, mas lalo mahirapan. So, I think they should aim for Disruptor first and then Magnus. Kasi medyo hassle din yung Disruptor eh. Smoke play coming from Mikey and Friends. Gusto na nilang tapakan etong high ground, mga kaibigan. Ano kaya yung magiging sagot naman po ng Daddy-O Dota Boys? Meron na ba silang dyan isasagot sa RP ng Magnus at na-RP yung isa? Eto, meron naman pala tayong ganun. Sino kaya yung nagkamali doon? Parang Magnus na yung nagkamali. Binabarurot po siya dito. Konting hit na lang and there you go. May ganun naman pala yun. Yes. And actually, hindi nga rin sila ready doon. Nagkamali lang konti si Magnus kasi medyo malayo. Medyo naglakad siya konti. Tapos saka siya nag-skewer. So, talagang risk din talaga din kasi yon for them. And ang hirap talaga high ground sa... Oy, teka muna ate Casey ha. Aray ko! Bakit ganun? Pero mapi-fair muna po dito. Lalaban ba? At nandun na nga yung Ember Spirit. Paglubog naman yun. Pero ang sakit nung damage dito ng side ng Daddy-O. BKB will be committed ba? PL. Meron pa ba siyang Aegis? Wala na siyang Aegis of the Immortal. Andyan na po yung Ursa and the Phantom Lancer will fall. Laguna will be committed. Nitong Lina, the Bramble is there. Static Storm nando pero walang pakialam yung Lina dahil tatayuan ko lang kayo mga po. Okay? Pero si Meow Ming naman po, gigil na gigil bigla yung Daddy-O Dota Boys. Double kill para kay Aling Zelly. Aling Zelly, pero meron muna mai-skewer dito. Yan ay si Coach, pero sisigaw lang po siya, sabay kakamutin yung likod.
Sabi natin, hindi natin nakikita yung Ursa na sumama. Eto ngayon, Oh my it's God. a white Bobby D. Kinamot sa hindi makate. And then, wala, Tito Pen. Yan talaga yung, actually, kaya din nagiging careful yung Mikey and Friends. Kasi, pwede talaga maging ganun yung outcome and wala na jig sila, guys. With just one mistake, actually naman mistake, it's a risk na kinuha nila. Hindi lang talaga gumana para sa kanila. Now, they have to pay for that. Oo. Tito Pen. So- Napapa-English yung ate mo, Casey. Dami kasi tag-ibang bansa Ulit nga, hindi ko masyadong narinig eh. Kailang magbabayad sila. Magbabayad kayo. Yun na yun. Nakakalimutan ko na. Isang beses lang dapat. Baliw. Nga pala. Yun nga pala yung Oo, nasa... hindi ko na mauulit yun eh. Yun nga pala yung nasa contract, 1 English per game. One sentence. One sentence Ganun. na English. One sentence. Hindi mo na pwedeng ulitin kasi bigla-bigla na lang siyang lumalabas sa bunganga mo. Hindi na pwede maulit eh. Pero eto, satanic, yung Lina. Ang sakit no, Ang tumatayo sakit, lang siya. oo. Oo, what if magka-blood turn pa to siya? O kaya, let's say for example, nag-build siya dito Chrysalis ng na eh. Daedalus. Oo. Ayun, Daedalus, Chrysalis. Sobrang sakit yung tatayo na lang yan sa team fight, guys. And this is, kala ko easy game na to para sa Mikey and Friends, but it's not, guys. Medyo nahihirapan ng pumorma. Dito yung Magnus as well as yung Disruptor kumuha ng magagandang ultimate nila. Pero the brighter side naman dito sa Mike and Friends, Auntie Casey, what if hindi na nag-fuck up etong si Magnus, diba? Yung pa naman meron pa silang RP na at kaya pa naman nilang umubos. Wag lang talagang after ng RP, buhay pa yung koponan dito Yes. ng Daddy-O. Talagang may pagkakalagyan sila. Kita mo naman kung paano kumamot yung Ursa kanina. Tsaka sobrang hirap talaga ng ng role dito ni Magnus. Kaya nga hindi ko gusto yung hero na yan kasi bibigyan ka napakalaking responsibilidad para magkaroon ng magandang RP palagi. Ayoko ng responsibilidad. Gaya nyo ng responsibilidad, guys. Huwag kayo mag-Magnus. Kasi, tinan mo, di ba? They're waiting for Magnus to have a very good RP. If wala yung RP, well, pwede pa rin sila pumatay. Pero, ang laking factor pag maganda yung RP mo eh. Yeah. Diba? So, laking responsibilidad yan. Para kang pinigyan ng dalawang anak sa Dota. At- Kailangan buhayin. Ito naman ngayon, no, ang gagawin po ng Daddy-O Dota Boys, mag-i-smoke play sila at napakatapang ng tong mga to kasi may mga items na, lalong-lalo na yung mga cores nila. Yes. Talagang it's go time na yan. Nullifier for the Night Stalker, biglang yaman ni kuya mo, ni Auntie Ikaw Zelly na dito, yan, no? Si Ading Zelly, mga kaibigan, 5 months Ay, babae ba to? Hindi, lalaki. Ay, Si Aning ba yan? Zelly kasi. Kala ko, ano na eh. Support, ano na eh, women eh. Sa Dota. May mga tournaments, actually may mga tournaments. Sana, eto ha, Papa Diyos, sana one time makakita tayo ng female tournament dito sa ano. Oo. Sa ano. North America. Kasi marami, actually guys, sobrang dami ko pa rin tropa na babae na nagdodota. It's just happen na wala talaga nagpapa-tournament ng female tournament. So, I hope sana magkaroon din tayo dito. Yeah. Nag-pitch no, nag-pitch. Yeah, woman empowerment. Pero speaking Lina! of woman, si Lina Masesay ba, BKB has been committed, may fearing alam po, pero nagsatanik, tinayuan. Pero ibang alam po yung tumayo, kundi si Lina one-on-one with the great one. Patay si PL as well as yung Disruptor. Nakulong pa si Aki Cute. Cute ka pala eh. Stand ka muna. AFK ng 79 seconds. Etong Ember Spirit. Grabe naman yung Lina. Ano yun? Grabe naman, ito na, the turnaround plays coming from Daddy-O. Diba, nasaksihan natin yung hirap na pinagdaanan nila sa teamfight sa early game. A lot of RPs were given. Ang ganda ng mga ultimate ng Disruptor. Pero kita natin din, saksi din tayo sa pag-ahon dito ng Daddy-O. And medyo mahirap na to, tinatayuan na lang sila. Yan talaga yung delikado pag may mga tumatayo eh. Ay nako, yung last time na tumayo, yung isang Lina, nakita naman natin kung paano, di ba? Hindi lang po sa espada, hindi lang espada ang tumatayo, kundi si Lina. Tumatayo, basta parang talagang siyang si pen. Hey Hitler, parang gumanon siya eh. Ben, eto lang masasabi ko sa'yo. Basta pen, pag may tumayo, may madidisgrasya talaga, Nako, pen. yun talaga. Kaya pag, Oo.
ibang klase ang pagtayo ng isang Lina, mga kaibigan. Kitang-kita po natin. Shoutout tayo kay Sword Dota, tumatayo. Ayun, napapatayo na. Ay, Ayun, papatayo ako na nga rin eh. Napatayo na ako dito sa Doon upuan ako, ko. guys! Ay, charot. Ako. Sorry. Kasi po, may magsasabi kasi sa akin pagka nag-i-stream ako, Ate Casey, umupo ka naman po. Nakakapagod po mag-Dota na nakatayo. Guys, wala na tayong magagawa dyan. Guys. Nag-running na nga eh. Kidding aside, eto na guys, turnaround plays. We have seen so many actions na lamang talaga dito yung Mikey and Friends. Pero sabi ko nga sa inyo guys, no, Dota, ang daming pwedeng mangyari. Kung naghahanap kayo ng comeback guys, sa Dota meron. Sa Dota meron. May comeback, may tumatayo. Lahat na ng pwede mong isipin na andito na. Meron nga Tomboy Final Form eh. Ayan no. Totoo. At Diba? eto. Dami nyo pwedeng makita dito sa tournament na May to. bumabarurot. Speaking of barurot, eto si Lina. Kita mo naman yan. Parang yung gripo namin tuwing alas 3 ng madaling araw. Ganong kabilis tumira yung Lina oh. Ayun oh. Bam. Okay. Gripo? Gripo. Bakit yung gripo nyo? Kasi ganong madaling araw lang kami may tubig. Ay, okay. Ikaw ba yung nag-i-status na friend ko na palaging walang tubig? Oo. Wala nga kami tubig Ikaw ba yun o hindi? Hindi oh yun. Kasi may friend kasi ako na palaging tuwing tanghali, wala na naman tubig, may note siya, wala na naman tubig. Akala ko ikaw yun. Hindi ako yan. Basta madaling araw yan. Medyo kailangan mo ng silencer eh. At dito, oy mga RP, teka muna ha, walang aegis yan. Pero naku patay, buyback immediately. Pero na-stolen yung RP po doon at madadodgeball ng Phantom Lancer. Saan siya pupunta? Ako naiilo-ilo na sa ginagawa. Patay po dito. Eto si Night Stalker, Kush. Kabuhay pa rin naman po. Siya naman yung tatayo. At speaking of tayuan, si Kush at si Lina na andito naman. Buyback naman doon sa dalawang heroes po ng Mikey and Friends. Pero naku, na-stop. That will be a dieback doon sa Lina. Si Kush, magtatayuan ba siya or ano? Hindi effective yung pagtayo-tayo mo dyan. Kaibigan, kailangan mo kumamot. Pero speaking of kamot na mekos muna sa ere, etong si Night Stalker, si Kush dito. Oy, TP out, BKB TP out. Okay, Ako po. yun na lang, nahuli pa etong si Night Stalker and that will be a dieback din. Lina, Night Stalker, kapag tumayo ang testigo, asahan mo, mababali din yan. Mababali. Hindi naman forever nakatayo, Oo. guys. 'Di ba? Yun talaga yung masasabi natin. Ilang minuto Lina, lang. Tandaan mo, hindi forever yan nakatayo. Oo, masyado kang mayabang forever nakatayo. 'Di ba? Ilang minuto lang yan, may mai-skewer pa nga dito. Etong si Red. Oh my god, walang buyback yung Rubik, 49 seconds. Ay. Ay, grabe. Biglang nagbaliktaran mo. After turnaround. Kinikilig. Actually guys, 2 days na lang meron ng main cast Blast Slam yan. Gusto ko pala i-promote. Pero guys, before Blast Slam, ang ganda ng nangyari dito sa Grand Finals, dito sa tournament na to. Nakakakilig. Ito talaga yung mga gusto natin makita. Turnarounds after turnarounds. And Pen, grabe, di ako nagsisinagkas ako ng tournament na to. Kita mo naman yung Dota action na meron tayo. Kala ko, sa ano na to? Kay Daddy yun Putabong, akala ko talaga kay Daddy yun pero hindi. Ito kasi yan, Anti-Casey. Inaasa tayo. Expect the unexpected. Sabi mo nga, may tumatayo. Ito naman, baliktaran. Baliktaran yung aksyonan eh. Kanina, lamang etong Mike and Friends. Tapos Grabe biglang naman. turn around naman. May tumayo, may bumaliktad. Oo, di ba? May nalanta. Ang dami talaga Ay, nangyari Diyos ko dito po, sa ewan Dota. ko. Kung ano-ano na po elemento ang nasa Dota. Pumasok pa nga si Ursa po doon. Deleted si Magnus. Next to fall. Ito si Ember na walang buyback din. Iskasta Klee. Anong gagawin mo? Mag-grab ka na lang daw kaya. Pero kakayanin niya ba yan? Patay rin po dito. Etong si Meowning. Kailangan niya mag-out, pero naku, nakasalubong niya. Etong si Lina, sa dinami-dami naman na makakasalubong yung tumatayong Lina pa. Talagang matatakot kaya taya. BKB has been committed. Nakatayo na naman Wala si Timo. Isa na lamang po siya. Buyback po doon sa Dark Willow. Ano, mali Silence. Naka-heart of Taras yan.
Heart of Taras, puso ng kampiyon, puso ni Phantom Lancer, pero hindi pa kayo champion, na nullifier pa nga po siya dito, stun, hindi ko konekta doon sa kanyang 2, kapal, 1, na Nobel. kuna, pero lalaban na lamang po siya, 3 versus 1, nakikipag 1-on-1 sa 5, etong si Phantom Lancer, at siya ay namatay, mga kaibigan. OMG, baliktaran kung baliktaran. Grabe naman tong game na to. Nahilo-hilo na kaming lahat. Nahilo-hilo na lahat. Sino ba talaga mananalo? Sino mananalo? May 40 ba yan? Teka, 40, 50, lata 60. Si Six nandito tumatayo at wala siyang pakialam kundi barurutin na lamang po yung throne fortification will Ayan, 40. pop. Teka. Mamamatay yata. Tiko. Teka, may usap pa dyan. Ano? Sige, sino na? Sa tanig. Pero Sis, Tanig? casta na lang Sino? yan. At game number 1 goes to Daddy-O Dota Boys. Grabing roller coaster. Itong game na to. Etong napapanood natin. Wala na. Kailangan pa bang i-explain yun? This is Dota. Oh, bigyan na lang natin silang reference. Summarize mo, Pen. Summarize mo kung ano nangyari sa game na to. Baliktaran, tumayo. Yun. Yun din yung summarization ng tournament ng game number 1 na to eh. Hindi. May tumayo. May Muna. tumayo. Okay. Oo. Tapos, may nagkaroon ng baligtaran. Yan. So, Oo, yun lang yung masasabi natin. 2 words are enough. okay. So, Diba? yun po ang ating game number 1. Sulit na sulit ang inyong puyat. At Daddy-O Dota Boys takes this game 1-0 at magbabalik po kami together with Auntie KCKY. Magbe-break Yes. lang kami saglit at masyado Grabe. na yung nakita Nahilo namin. ko dun. Yapsi. Yan. Here we guys.